Para sa ating lahat. Unang-unang po sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa ating Panginoon dahil binigay niyo ako ng napakalaking oportunidad upang makakabigay ng salita ng kanyang araw. Unang-una, gusto ko pong i-acknowledge ang presence ng aking nanay at ang aking mama, sila na nag-iinday sa si Mama Lani at ang tumayong nanay ko din na si Tita Isabel. Maraming salamat po sa akin. God is good. All the time. All the time. God is good. Sa tuwing narinig ko po yung ganong mga salita, sobrang na-overwhelm po ako dahil isa po ako sa mga nagpapatotoo na God is good po talaga. Gusto ko po itanong sa inyo kung gaano na po kalaki ang relationship or gaano na kalawak katulad ng amin ang relationship ng kay Lord, kay Jesus at kay God. Bago po ako magsimula, gusto ko na sabay-sabay po muna tayo ng Hallelujah, Lord, at Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po. Walang sawang salamat sa buhay na ibinigay niyo sa akin. Lord, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Alam ko ba nasa tabi ko mo ngayon, ginagabayan mo ko upang magbigay ng salita mo. Lord, hindi ka bulag-bulang sa akin. Maraming salamat po dahil sa mga taong nakapaligid sa akin, ginawa mong instrumento ko ngayon. Lord, kay Bishop, Lord, na laging nandyan para tuwid kami, para bigyan kami ng gabay patungo sa iyo. Lord, bigyan niyo siya ng maraming blessings, Lord. Lord, ang pagtayo ko po dito sa harap ng napakaraming mong anak, bigyan niyo po ako ng sapat na wisdom, O Lord, para maibigay ko sa kanila ang dapat nilang malaman, Lord. Na kapag ilabas nila dito sa bahay mo, Panginoon, naway ang kanilang puso ay magluno ng napakamatatamis mong salita at mga pangako. Malaman nila, Lord, kung gaano mo sila kamahal. Lord, alam namin na hindi ka nawala sa amin ng unang-unang pa lang. Kaya, Lord, hayaan mo bumantay or worship namin kayo, O Lord, sa pamamagitan ng pagpunta sa bahay mo. Panalangin para sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw na po ang bahala sa akin, Lord. In Jesus' mighty name, I pray. We pray. Amen. So, youth month, alam naman po natin lahat na youth month po ngayong buwan ng August. At ang aming theme po is God is as the wind which touches everything. Noong una ko pa lang po kinikilala ang Panginoon, dumating na po ako sa punto na kinikonsyon ko kung totoo ba talaga siya o hindi. Pero noong nasa Olonga po ako, may isang tao nagsabi sa akin na ang pananampalataya mo sa Diyos o ang paniniwala mo sa Diyos ay parang hangin. Ang hangin po, hindi po natin siya nararamdaman, ay hindi po natin siya nakikita, hindi po natin siya namumugis. Pero nararamdaman po natin siya. At kailangan po natin ang
ikaw po, totoo yung sabi ni Bishop, kapag inaaral mo ang salita ng Diyos, ikaw ang unang masasaktan or ikaw ang unang matatamaan. Hindi ko naman po sinasabing kulang ako sa hangin, pero nahihirapan po akong langhapin yung hangin na ibinigay ni Lord. Kailangan ko na po ng nebulizer, kung alam niyo po yun, para makahinga ng maluwag. Kaya magpasalamat po tayo dahil nakakahinga po tayo ng maluwag. Hindi lang nakahinga ng maluwag tayo sa problema dahil wala tayong sakit. Kaya huwag po natin piliin na manigarilyo o hindi ko naman manigarilyo kasi matuto po tayong pumili ng lalanghapin po natin hangin. Ayun po. At kinangabos ulit na God is like a wind that touches everything. Ang isa kong interpret ko po doon ay lahat po tayo na ginawa ng Diyos ay nahawakan niya. Lahat po tayo na ginawa ng Diyos kahit nasa sinapupunan pa lang po tayo ng ating ina, nahawakan niya. Unang paglabas natin ng unang paglabas natin sa sinapupunan ng ating nanay, nakalanghap na tayo ng hangin para makahinga. Alam naman po natin kung paano mabuhay ang isang sanggol. Kailangan na pong umiyak o huminga. Ayun na po ang nagsisilbing buhay. So, napaka-importante po ng topic namin ngayon kasi para sa akin, ang wind ay buhay. Kapag may wind, may buhay. At kapag tinanggal na ni Lord ang hangin sa buhay mo, hindi po natin alam kung sa kaharian ka niya o sa kabaligtaran ka niya mabupunta. Kaya, piliin po natin ang Panginoon. Ayun po yung number 1, what is the way? So, ang napili ko pong topic, unang napili kong topic ni Mika ay way. Alam po natin yung daan. Mamimili kayo ng tamang daan, tamang landas, yun po yung sabi ni Mika. So, ang napili ko naman po is intent. What is intent? Ano po yung intention ni Lord sa buhay mo? Bakit ka nga ba nandito? Bakit ka ba nandito nakikinig sa Panginoon? Ano po ang intention niya sa buhay mo? At sumunod po, what is the purpose? Ano po yung purpose mo sa buhay mo? Sinabi ko po kay Ate Min, habang nagbabasa, pagkalimutan ko yung pagbabasa ko ng Driven ay Bishop. Nang naginig po ako, sabi, lagi ko bang sinasabi, ano nga ba ang purpose ko sa buhay na to? Bakit ako nabubuhay? Bakit ako pinanganak ni Mama? Bakit, alam mo sa biology, sa dinami-daming sperm cell, bakit ako? Doon pa lang po, miracle na sa sobrang libo-libo or thousands na sperm cell, ikaw ang nabili ng Panginoon. Sabi ko sa panaginip ko, ang buhay ko ay hindi nagpo-focus sa isang purpose lang. Kundi sa purpose ni Lord, malalaman ko yun araw-araw. Araw-araw po na nabubuhay tayo. Araw-araw na binigyan tayo ng hininga ni Lord. Araw-araw na pag-isip natin sa umaga. Meron po tayong purpose.
ang nararamdaman. Yun nga po sabi, di ba, kasabihan na, don't expect it will hurt you nga po. Pero kay Lord po, hindi ka po, ay masasaktan ka po, pero yung pain na yun, it will bring you lesson. It will bring you strength. Tulad po na nangyari sa akin. So, sabi, yun nga po, habang lumalaki po ako, habang lumalaki din po yung mundong ginagalawan ko, sa totoo lang, bilang isang kabataan, mahirap po umalis sa comfort zone. Ang comfort zone ko po, yung bahay ko sa ulong ko po. Siyempre po, buong buhay ko, doon ako nakatira. Doon ako, parang, ayun po. Yun po yung comfort zone ko po sa ulong ko po. Tapos, yung time na kailangan ko ng mag-aral, yun po yung pinaka struggle po talaga. Kasi, una pa lang po, nag-educ na ako. Yun po ang gusto ng mama ko, pero hindi ko po. Trinay ko po siya para subukan ko ganun. Para pagbigyan ko naman po yung mama ko, yun talaga yung para sa akin. Pero sinubukan ko po at hindi ko po talaga gusto mo. Maging teacher, magturo. Nagkakaroon po ako ng yung pasensya ko po sa pagtuturo, medyo maikli po. Ganun. Pero masarap ng magturo nung nagtuturo na ako sa pamilya ni Lord. Nararamdaman ko po na masaya po pala magturo. Pero, ay na nga po, sa pag-aaral pa lang may struggle na po ako. Tapos may pandemic pa po. Alam po nating mga kabataan yun. Ang pandemic parang talagang huminto tayo sa edad na yun. Ako po feeling ko 18 pa lang po ako. Kasi hindi po ako lumalabas ng bahay ng pandemic. So hindi po talaga ako nag-explore. So feeling ko nasa 18 pa lang po talaga ako. Kahit 22 years old na po ako. Ayun po, umalis po ako sa comfort zone ko sa ulong ko. Pumunta po ako sa tita ko dito sa iba. At nakaramdam po ako ng kaunting kalayaan po. Na-overwhelm po ako sa kalayaang ibinigay nila sa akin. Siyempre po, bilang isang kabataan, naisip ko po na malaya ako, nagagawa ko yung gusto ko. Kaya ginawa ko po yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa noon. Nandun po ako sa bahay kasi nasa loob lang po ako eh. Nandun po ako sa mga lugar na malayo. Nakakapunta po ako, tapos umaabot ako ng ilang linggo doon. Hindi ko po naisip na maapektuhan po yung hindi ko po naisip na maapektuhan po yung relasyon ko kay Lord at relasyon ko po sa kay Latita. Hanggang sa dumating po sa point na anong time na yan, ang purpose ko lang po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Yun lang po yung pinaka main purpose ko. Yun pa rin naman po, pero ngayon po marami na akong purpose eh. Ayun po, nung sinabi sa akin ng magulang ko na sinabi po sa akin ng magulang ko na huminto ka muna. Medyo nasaktan po ako kasi gusto ko pa talaga mag-aral. Pero alam ko kung may kasalanan akong ginawa. Pero nilaban ko pa rin po at ang kami nag-aaral pa rin ako. So ayun po. Alam po natin lahat dito kung sino po yung gustong-gustong mag-aaral. Sino po ba yung gustong-gusto
Konting tiis na lang po. Ayun po. Ayun po, gusto ko rin pong sabihin na sobrang mahal po tayo ng Lord. Sobrang mahal po tayo ni Jesus. Sobrang. Makikita mo po, minsan hindi mo pa nakikita kung ano ginagawa niya sa buhay mo kasi bulag ka pa sa mga nakikita mo sa mundo. Bulag ka pa sa mga bisyo, bulag ka pa sa mga permanenteng bagay. Pero kapag nalaman mo na kung gano'ng kamahal ni Lord, ibibigay ka niya sa mga tao kapag mahal din. Tulad po ng pamilyang napuntahan ko ngayon. Sila Tita Isli po, naging sila nanay. Sobrang pinahal po nila ako. Lalo na po si nanay, yung alaga niya po sa akin, yung alaga niya po ni mama sa akin. Alam ko po sa sarili ko, na ako sa pamilya namin, ako ang pinakamahina. Mahina kasi, sakitin na po ako. Pero hindi po yung hadlang para makapagbigay ng tulong din sa pamilya ko. Alam ko, darating ang araw, makakabawi din ako. Alam ni Lord yan, kasi alam ko may plano siya sa akin. Nararamdaman ko yun. So, ayun po. Kaya huwag po tayong makawala ng pag-asa. Bagwas mo ng palataya at magkaroon po tayo ng faith sa Panginoon. So, dadako naman tayo sa binigay po sa aking Bible verse. Simula pa lang. Ang napakaganda pong Bible verse po ng Acts, Book of Acts 27:13 yung binasa ko ni Liz about sa pagsisail ng barko. Lagi pong maibinig sa akin ng dagat at ng barko. Pili ko talagang makakasakay ako ng barko sa way. Kala ko yung plano. So, ayan po, may konting quiz lang po ako na binigay si Bia. Sino ba ang nakakakilala kay Pablo sa Bible? Medyo si Pablo po, hindi po siya famous. Feeling ko, kahit ako po, hindi, narinig ko po yung pangalan ni Pablo sa SB19 po, kilala. Sa SB19 po si Pablo, yun lang, si Pablo, kung pagbasa ko ay si Pablo sa SB19 po. Hindi pala po. Si Pablo, may Pablo din po pala sa Bible. Sino po ang nagsasabi o naniniwala na si Pablo po ay disipulo ng Panginoon, tumaas po ng kamay? Tumayo naman po ang nagsasabi na si Pablo po ay hindi disipulo ng Panginoon. Tumayo naman po lahat. Wala. Okay. Mali po kayo. Si Pablo po ay hindi disipulo ng Panginoon. Siya po ay apostol. Magkaiba po yung mission mo po. Yun po sabi ni Tia. Magkaiba na po yung apostol sa disipulo po siya. Mali pa. Sige na. Ayun. Ano nga ba ang relasyon ni Pablo sa ating Panginoon? Next na ulit. So, una, kilalanin po natin si Pablo. Si Pablo po, una niya pong pangalan ay Saulo. Sino po nakakakilala kay Saulo? Si Saulo po ay isang Hudyo, abogado. Bata pa lang po siya ay mapag-aral na siya. At sobrang talino po ni Saulo.
ulo. In short, masama po siyang tao. Kapag may nakita siyang Kristiyano na nasa loob ng iglesia ng Panginoon, kinakaladkad niya po, sinasaktan niya, ganun po siyang klaseng tao. Pero, sa sobrang sama po niya sa ulo, hindi po yun naging hadlang sa Panginoon para bigyan siya ng pagkakataon na makapagbigay ng salita niya. Ibang klase po talaga magbigay ng plano si Lord sa buhay natin. Akalain mo yung isang masamang tao, tinausig ng Panginoon, magiging tagapagsalita niya. Halimbawa po kayo, may nakita po kayong masamang tao or isa po sa kamag-anak nyo na sobrang sama, na chismis, isang kamag-anak nyo po na talagang pati yung pangalan ng Panginoon, inuusig niya na ginagamit niya sa hindi dapat. Isang kamag-anak or kakilala na magnanakaw, isang kamag-anak na sinungaling, isang kamag-anak na sobrang sama talaga or kriminal, gano'n. Pero yung mga ganong klaseng tao, hindi pinapalampas ng Panginoon. Ginagamit niya po yung mga ganong tao para makapagbigay ng salita niya. Mas tumitibay po ang salita ng Panginoon kapag sa mga ganong klaseng tao na nagaling ng salita dahil ang pagbabago po ng isang tao ay sobrang malaking impact. Yung dating akala mo na taong sinungaling, magnanakaw, yung taong makulit, yung taong palamuhan, yung taong palabisyo, magugulat ka kapag ang Panginoon ang nagsisilbing Panginoon niya sa buhay niya. Magugulat ka na lang sa mga sinasabi niya sa bibig niya. Miski ikaw na isang tao hindi maniniwala, miski ikaw na isang Kristiyano hindi maniniwala sa kanya. Kasi nga masama siya. Pero ang Panginoon, kahit gaano ka pa kasama, kahit gaano ka pa kakulit ng bata ka, kahit gaano kadaming bisyo, kahit gaano kadaming kasalanan ginawa mo, gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon para sa Kanya. At magiging matibay yun dahil sa pagpapatotoo mo. Kaya i-encourage mo kayo na sa tuwing Sunday, hanggang maaari po magbigay po tayo ng pagpapatotoo sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan nun, mas lalo po tayo maka-encourage ng maraming tao upang makapunta dito sa simbahan. Huwag po natin sasarilinin yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kahit simpleng panalangin lang po yan sa negosyo nyo. Pawari po nagdasal kayo na sana po makapasa ako sa exam at nakapasa ka. At sinabi mo po dito sa harap ng maraming tao, malaking bagay na po yun sa Panginoon. At maraming makaka-encourage at maniniwala na buhay ang Panginoon natin dito sa simbahan. Ang pagpapatotoo po, hindi po yung pagbabrag or pagmamayabang. Pagpos, pagmamalaki or pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Kaya huwag po tayong mahihiya. So, ayun na nga po. Si Saulo po, nabulag siya. Kasi, inuusig niya nga po yung Panginoon. Tapos sinabi ng Panginoon sa kanya, sa ulo, bakit mo ako inuusig? Hanggang nabulag siya, hanggang sa nanampalataya siya kay Lord, hanggang pinautismohan siya at siya inaborn again at pinangalanan niya ang sarili niya na Apostol Pablo. Palakpakan po natin si Pablo dahil siya po ay nagbago. Sanay tayo. So, ayun na po. Next po. Isa po sa mga paglalakbay ni Pablo, pahapyo pa lang po yun. Pinakalala ko lang si Pablo. At isa po sa mga paglalakbay na ay yung dun sa Acts, Book of Acts, na sina-challenge na siya ng Panginoon. Ang buhay po ng isang Kristiyano ay hindi madali. Hindi po madali. Kapag nagbasa po kayo ng Bible, lahat ng mga disipulo, apostol ni Pablo, ay ang mga disipulo at apostol ni Jesus, hindi po naging madali ang buhay nila. Bakit? Kasi para bigyan tayo ng aral. Para bigyan tayo ng inspirasyon. Para bigyan tayo ng
Si Pablo po, si Apostol Pablo ay nagbibigay na ng mensahe ng Panginoon at inuusig na siya. Ngayon, ipapadala po siya sa Roma gamit ang isang malaking barko. Isa po siya prisoner, isa po siya kriminal noon kasi bawal po kasi yun dati yung nagbibigay na sinasabi na si Jesus ang Mesiyas, bawal po yung gano'n, na si Jesus ay Kristo, bawal po yung gano'n dati. Kaya gano'n po ang mga kriminal noon. Ngayon po, si Pablo po nakasakay sa barko at nanaginip po siya. Sinabi ng anghel sa kanya, huwag kayong tadaong o huwag kayong lalayag dahil magkakaroon ng malaking bagyo. Sinabi po ni Pablo yun sa mga pulis o sa mga sundalo ng barko papuntang Roma. Pero hindi po sila naniwala. Kahit, bakit ako maniniwala? Kriminal to. Diba? Sabi ng mga pulis, bakit ako maniniwala? Baka nga sinungaling ka. Bakit ako maniniwala? Baka gawa-gawa ko lang yan. Ganun po ang nangyari kay Pablo. Pero si Pablo po, malaki po yung pananampalataya niya. Pero bilang isang prisoner, wala po siyang nagawa. Kahit na sinabi niya na bubagyan, pero sa tingin ng mga sundalo na hindi naman. Kasi ang mga sundalo po, nakatingin lang sa kung
na tayo, imbis na gumawa ng paraan. Imagine niyo po, nandun kayo sa sitwasyon ni Pablo, na nasa gitna kayo ng isang bangko, na nasa bagyo, basta sa dagat, tapos ilang araw pa hindi kumakain, ilang araw pa lang hindi kayo kumain, naiinis na kayo agad eh. Ilang araw pa lang kayo hindi makaano ng soft drinks, malis na ako hindi. Kasi may ako sa soft drinks. Ayun, ilang araw pa lang kayo hindi kumakain ang gusto nyo, maiinis na kayo eh. Talagang yung inis nyo sa sarili nyo talagang, ay hindi ko makuha ito. Nadadala po tayo na emosyon natin. Pero po, si Pablo po, isa po siyang low-risk. Isa po siyang napakagaling na tao. Bakit po? Dahil si Pablo po ay stood up or tumayo sa harap ng pangayon ng isang mga sundalong mapanakit, mga kriminal, at sinabi niya, huwag kayong mangamba. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Imagine niyo po, sa buhay niyo, may isang tao, sa gitna ng stress, sa gitna ng pain, sa gitna ng stress mo sa buhay, may isang tao or may isang Panginoon na nagsasabi sa'yo na, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Kapag nakakarinig po tayo ng mga ganong salita, hindi po lang gumagaan ang loob natin. Kapag nagbasa po tayo ng Bible, makikita po natin ang mga pangako ng Panginoon. At mga pangako po ng Panginoon kapag binasa po natin, sobrang ma-overwhelm po tayo. Kasi sabi niya doon, sabi ni Jesus, miski ang kamatayan, hindi tayo may separate. Hindi ka malalayo ng, ayun po. Hindi, ibig sabihin po, kahit anong storm, kahit anong bagyo sa buhay mo, hindi ka iiwan ni Lord. Naranasan niyo na po ba yung tuwing gabi? Alam ko sa mga kabataan, nararanasan niyo yan tuwing gabi. Alam niyo yung salitang breakdown. Sobra. Stress. Hindi lang sa pag-aaral, lalong-lalo na sa pamilya. Ang kabataan po, sobrang sensitive niyan pag-usapang pamilya na. Sensitive po tayo daan. Kunting pagalitan lang, masasaktan na tayo. Sabihin tayo ng magulang natin na wala kang kwenta, wala ka nang ginawang mabuti. Wala ka nang nagawang tama. Pero minsan po nasasabi lang ng magulang natin yan kasi galit sila. Pero po, alam ko sa mga kabataan na yung mga ganong salita, napakasakit po. Napakasakit po na yung akala ng tao na maniniwala sa kakayahan mo, isa pa sa magbibigay sa'yo ng aral para mas galingan mo pa, para mas patunayan mo na hindi ka lang ganito, hindi ka lang sakitin, hindi ka lang mahina. Hindi ka mahina. Hindi ka mahina. Kapag kasama mo ang Panginoon, kapag nag-breakdown ka, sa tuwing gabi, umiiyak ka. Sa tuwing gabi, binubuhos mo lahat ng sakit na nararamdaman mo. Sa gabi, iniisip mo na, ayoko na, tama na, sobrang pagod ko na. Sa tuwing gabi,
ko po minsan na umiiyak ako habang nakabalugtog lagi. Ang sakit po nun. No. Ang sakit po nun. Tuwing gabi, hindi niyo po alam kung gaano umiiyak ang anak niyo na tahimik lang na hindi niyo narinig. Ganon din po ang magulang. Umiiyak po kayo na sobrang sakit po pag umiiyak kayo ng walang tunog. Umiiyak yung magulang ng walang tunog na yung sakit na ito na talagang mailabas na tunog kasi ayaw mo masaktan ka, ayaw mo marinig ng anak mo, ayaw mo marinig ng mama mo na umiiyak ka tuwing gabi. Pero sa mga anak, sa mga magulang, kayo alam niyo na ang anak at magulang umiiyak po yan tuwing gabi ng tahimik. Meron po tayong battle ng sarili lang po natin. Meron po tayong laban ng sarili lang po natin. Tuwing gabi po tayo, nag-breakdown at naglalabas ng sama ng loob. Sobrang iyak na ini-imagine ko yung sarili ko na umiiyak habang walang tunog. At nakita ko yung magulang ko ng gabi. Ewan ko kung nakikita niya ako, pero masakit sa bilang isang anak na makita ang magulang ng nahihirapan at umiiyak din dahil sa problema sa buhay. Masakit po yun bilang isang anak. At masakit din po bilang isang magulang na makita na nahihirapan yung anak niya. Kaya po, gusto kong sabihin sa inyo, sa mga gabing umiiyak kayo mga magulang, matahimik lang. Sa gabing umiiyak kayo mga anak, matahimik lang. Pakiusap ko lamang po, manalangin ko kayo sa Panginoon. Kasi siya lamang daw ang magbibigay ng peace of mind sa buhay po natin. Manalangin po tayo palagi. Kapag nakakaramdam po tayo ng storm sa utak natin, manalangin po tayo palagi. Kapag ganun po yung ginawa ko, alam niyo po anong nangyayari? Nakakatulog po ako ng hindi. Gumagaan po yung loob ko. Kasi, pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. At kailanman hindi ako mag-iisa. Kahit iwan ako na kaibigan ko, iwan ako, iwan ako ng magulang, o iwan ako ng magulang, o pinaka-mahal ko sa buhay. Kapag kasama mo si Lord, gagaan lahat. Gagaan lahat ng nararamdaman ko. Kaya gusto ko sabihin, gusto ko sabihin na habang umiiyak ka, okay lang yan. Totoo naman, nakakapagod na eh. Totoo naman na ang bigat-bigat na. Huwag ka nang magpagbag na hindi ka nasasaktan. Huwag ka nang magpagbag na hindi ka nahihirapan. Pagdating sa harap ng Panginoon. Kasi alam niya yan. Hindi mo pa sinasabi, alam niya yan. Kaya hindi mo na kailangan magkunwari na kapag nag-pray ka na malakas ka, na kaya mo lahat. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Kaya mo yan kapag kasama mo si Lord. Yun na nga po, the journey of Pablo is represent our life journey. Life lesson of Apostle Pablo. For us to overcome the storm of our lives, we need to, kailangan po natin na hold on to the promises of the Lord. Ayan. Sino po ang
pagpapakinggan. Sobrang sarap yung pakinggan. Kapag nalulungkot po kayo, basta ito po mga pangako ng Panginoon. Sabi po ni Bishop, for I know what I have plans for you. Alam na po ng Panginoon, parang po sinasabi, nasa sinapugunan pa lang po tayo ng magulang natin, may plano ng Panginoon sa atin. A plan to prosper you, not to harm you. To give you hope. Diba? Sarap po pakinggan yun na kapag nakayod tayo, hindi na tayo sasaktan, hindi na tayo bibigyan ng sakit or pain or storm sa utak natin. Kung hindi, bibigyan na po tayo ng prosperity. Ayun po. One of the promises of the Lord, and I'm convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fear for today, nor our worries about tomorrow. Ayun po, sarap po. Pag sinabi ni Lord na, huwag ka mag-worry kung anong paano bukas kapag kasama mo ko. Hindi ang kamatayan o ang demonyo o ang hell ang makapag-separate sa akin at sa'yo. Kapag sinabi ni Lord yun, not even the power of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Ang sarap po ang salita. So, ayun po. Alam naman po natin na may Bible verse na I am the way, the truth, and the life. Yun po ay si Jesus. Sa Demon Life po, may nakasulat doon sabi, tatanungin ka daw po sa heaven, tatanungin, ano ang nagawa mo sa anak ko na sa Jesus? Tama po ba? Isa po iyon, ano ang nagawa mo para sa anak ko sa Jesus? Hindi po, siguro sabihin ng iba na lagi ako nagsisimba, pwede po maging rason yun. Pero ang pinaka maganda mo may sasabi mo sa gate na yun is kung gaano kalaki yung relationship mo sa Panginoon. So, tatanungin ko kayo, di ba sa relasyon, kapag nag-promise ang isang partner mo, tapos na-break na yun, ang sakit yun. Sobrang sakit. Pag sinabi ng partner mo na sa kasal pa lang po pag sinabi ng partner mo na hindi kita iiwan in sickness and in health, pangako po yun ng Panginoon, pero nababalik mo ng isang tao dahil sa kasalan. Napakasakit po. Pero ang pangako ng Panginoon, never pong mababalik yan. Never pong na-broken ang promise ng Lord. Pero sa nature po ng tao, ang promises is something that we used to broken mga ngayon po. May rules and regulations na na-broken pa, promises pa kaya. Pero, paano mo tayo namimili ng promise ng isang tao? Pag ang isa mong sinungaling, nag-promise sa inyo, maniniwala pa kayo. Kapag ang hypocrite nag-promise sa inyo na mag-promise siya, hindi kayo maniniwala. I mean, siguro, mga 3% maniniwala ka doon. Pero hindi doon. For example, sinabi ng mama mo na hindi na ako papakain ng matatamis. Tapos baka makita mo siya mamaya kung kumakain ka ng matatamis. Tumatakas ka. Ano ka? Parang niloloko. Diba? Sinabi niya na, promise, di na ako makain ng matatawa. Promise, di na ako iinom. Promise, hindi na ako gagana. Promise, hindi na ako magsiselfon. Promise, promise, promise.
Ayun. Kanino ka ba? Kabilang. Ayun. So, yun na nga po, diba? Pag sinabi mo na, kanino nga ba ang kabilang? Kapag ang isang tao, o ikaw sa sarili mo, natatanong ka, saan ko ba gusto mo kabilang? Saan ko ba gusto mabilog? Saan ko ba gusto na pumunta? Saan ko ba gusto umano? Gano'n. Kapag ang isang tao ko ay napabilog sa mga taong bagay, ano mo kakalabasan niya? Amen po? Kapag ang isang tao napabilog sa mga matatalino, ano yung expect natin sa kanya? Matalino. Kapag ang isang tao po napabilog o napasama, po? Sa media? O, Bilog sila. kapag napabilang naman po sa may mga taong paligkain, mga lubulungin sila yun. Mahalata ko na po sa tao yun eh. Kapag ang isang tao naman po napabilang sa mga kismosa. Mga sila. Yes. Ayan. Di ba na kayo? Makismosa na rin kayo. Kapag napabilang po kayo, ay gusto niyong mapabilang sa tao, patilos, palainom. Hindi, palainom na rin kayo. Ganun po yun. Pero po, sa mga ano? Ano ba yung reason? Sa mga mahihimot daw, di ba alam yun? Ma? Ano ba? Diba? For example na lang sa party mo, diba? Sa mga party, sa may mga table yan, diba? Mga party. Yung table dito, ang dami. Tapos may dalawang plastic. Yun na yun, mga bilog ka doon. Siyempre, bilog ka punta. Mayroon naman na aircon lang, change lang, kagaganda lang. Tapos meron naman po na mag-ingay, magulo. Ano? Kapag pipili po tayo ng table, na ibibilong tayo. Pero po, ang sabi po ni Jesus, ang sabi po ni Lord sa Bible, nakalimutan ko po yung Bible verse. You belong to me, and I belong to you. Napakasarap na pangkat. Ayun po, ang napakasarap, napakatamis na sinasabi ng Panginoon. Diba? Pag sinabi ng jowa ko yun sa diba? Pag sinabi mga ano ka eh. Pero lahat po ng matatamis na sinasabi ng jowa natin, nasabi po ni Lord yan lahat po. Gusto natin marinig sa tenga natin. Lahat po ng gusto natin makonsume. Nasabi na ni Lord lahat yan. Ang kailangan na lang po natin, Lord, ay lumapit sa Kanya at basahin ang mga salita at gospel na po. So, yun na nga po. Know who you belong to. Sabihin mo sa mga kaibigan, paglabas mo dyan, kanino ka ba bilog? Kanino ka ba napapasama? Humilig ka lang. Ako, matabalik ka na. Next one. Ayun. Know that someone is with you. Know that someone is with you. Isipin po natin kapag nalulungkot tayo, sino po yung tao una nating tatawagan, una nating lalapitan kapag may problema tayo? Sino po? Isipin po natin. Magkulay-kulay tayo. Isipin natin, kapag may problema, kapag may masakit tayong nararamdaman, meron po tayong taong napaglalabasan nun? Amen po. Meron po ba tayong taong napaglalabasan talaga natin nung hindi na mga basic na problema, yung sobrang problema po? Meron po ba? Gusto ko nang malaman talaga. Meron po ba tayong kapag may problema tayo kunwari sa, hindi lang sa boyfriend, kasi pag boyfriend, kaibigan na yun, di ba? Kaya sa buhay mo talaga gano'n. Sino yung unang tao mong sasabihan kung tao muna bago si Lord na una?
ba? Nay, sino nilalapitan mo pag may problema ka? Si Lord na lang, si nanay. Kasi wala sa stress, si Tito Marayo. Sino nilalapitan mo ta pag may problema ka? Malalim na, malalim. Ay, si Bishop na, tsaka si Tita Isidre, tsaka si Ate Shay. Gusto ko naman sa kabataan. Kasi mga magulang tapos na, sino naman po ang nilalapitan nyo kapag stress na kayo? Yung talagang deep sa puso nyo, sino nilalapitan nyo kapag may problema kayo? Kasi i-choose mo na. Ay, sino ate? Ate mo? Si ikaw, Nick, sino nilalapitan mo, Nick? Mama? Mga kabataan. So, ayun. Natutuwa po ako kasi sobrang natutuwa po ako kasi may naman problema nyo talaga. Sobrang. Natutuwa ako. Sobrang na-overwhelm ako. Kasi bilang ako po kasi yung tao talagang makinig. May mga ganung tao, yung makinig ka na kasi ayaw mo makabigay ng problema sa iba. Yung wala kang malalapitan talaga, yung hindi ko makilala si Lord, wala kang malapitan kung sinabihan ko ng problema ko. Ayaw ko sabihan ng problema ko si Mama kasi lang ko may problema din siya. Mas malaki. Ako ba, nung mga panahon na sobrang down ko, wala po talaga akong malapitan na hindi ko pa kilala si Lord. At sobrang sakit po sa akin. Kasi, nare-realize ko na may isa po akong kaibigan na lagi po tinatawagan natin. Talagang close kami. 7 years na kami kaibigan. 8 na. Doon na binibilang ko. Lagi po pag may problema ko, siya lalo. Hindi ko po namalayan na ang kabataan ko pumupunta sa adulthood. Hindi ko lang ng kaibigan na dyan para sa'yo. Naiintindihan ko doon siya, hindi ko siya sinisisi. Kasi may trabaho na siya o nag-aaral siya. Kaya nung time ko na talagang sinubok ko ng Panginoon na wala akong malapitan, wala akong mapagsabihin ng problema ko. Mas nakagawa ko ng bagay na hindi ko dapat ginawa. Huwag niyo po yun gagawin. Kasi hindi po yun na. Huwag po kayo mga ng pagpasa. Kasi nila po si Lord para tulungan mo tayo sa buhay natin. Kaya yung mga tao walang malalapitan agad-agad kapag may problema sila. Please lang po may mawala ng pag-asa kasi nandun po lagi si Lord. Know that the Lord is with you. Huwag po natin kakalimutan yun. Next step. Sa mga supporting verse na ako. Kasi malabo na ako talaga yung mata ko eh. Sabi mo dito, Jesus said, "Surely I am with you always, even to the end of the age." Yun po. Yung sabi ko nga po kanina na nasa sinatutunan pa lang tayo ng nanay natin. Kasama na natin si Lord. Hanggang po sa kamatayan, kasama po natin si Lord. Huwag po tayo makaramdam ng pag-iisa. Kasi naramdaman ko yung dati talaga yung nag-iisa lang ako. Ako lang, parang may mga tao po kasi na hindi ko lang sinasabi na independent ako sa mga bagay-bagay. Pero independent po ako pagdating sa mga maliit po. Mga problema ko po, hindi ko talaga masyado sinasabi. Ganun.
tayo normal, kung yun po yung pagkatao natin, okay lang po yun. Hindi po kasi lahat ng nakikinig na tao ay nakikinig po talaga. Hindi po lahat ng kasama mong tao ay kasama mo talaga. Habang lumalaki po ako, habang lumalaki po ako sa gantong church, mas lalo ko pong nakikita ang mundo bilang isang parang panandali ang stage ng buhay ko. Dahil naghahanda ako sa pinakamas malaking stage ng buhay ko. Yun na yung kasalanan ng Panginoon. So, huwag kayong masyadong stress. Di ko naman sinasabi huwag kayong ma-stress. Kasi nasa nature ng tao ang stress. Huwag po kayong mabilis magalit. Aray. Huwag po kayong mabilis mapikon. Huwag po kayong magpadalas-dalas sa desisyon nyo. Huwag po kayong huwag nyo pong pabayaan yung katawan nyo. Kasi alam naman po natin nag-iisa lang yan. Ang katawan ng tao nag-iisa lang yan. Iingatan po natin yan. Kasi hiram lang po natin yan sa Panginoon. Pag ang nilikha ng Panginoon ng katawan mo, tapos binabayaan mo, parang sinasabi mo na rin kay Lord na sinusuway mo siya. Kasi nilikha niya yung katawan mo, tapos binabayaan mo. Parang hindi naman po tama yun. Huwag po natin isipin na maging makasarili tayo na, ay, katawan mo ito eh. Bakit? Diba? Sabi, may mga ganun po tayo sinasabi na, katawan ko naman po, hindi ko ito katawan. Mali po. Hindi po natin. Hirap lang po natin yan. Kaya anong karapatan po natin kabayaan ang katawan po natin? Ano po ang karapatan natin? Natamaan na? Natatamaan na? Aray? Respect ko po yan yung art. I know galing ang art kasi pinag-aaralan niyo sa school. Pero para sa akin po, yung mga tato na sobrang exaggerated. Diba po? Yung tato na may demons na, ako po yung cross-cross na kasi kayo na-tailor naman. Pero yung pagtuloy mo sa katawan mo, parang ang pangit din po yun. Parang hindi po tama. Isa pa po, sa mga kabataan, pagod yun, hindi ka naniligo. Simple hygiene lang po. Sabi ako? Ha? Digit ka na nila. Yung wala po. Kung magkakasin ka na nila yung sa kabatay, tapos pinulilinis ka. Ang tubig. Ito po ang sinasabi ko sa lahat po, sa magulang at sa kabataan, na alagaan po natin ang katawan natin. Ayun. Tapos ginagawa mo pa sa katawan mo paminsan, sinusugatan mo. Ginagawa mo pa paminsan sa katawan mo, binababad mo masyado sa cellphone. Ginagawa mo sa katawan mo, pinapagod mo masyado. Gumagod ng pagtahila. Ginagawa mo sa katawan mo na wala kang control sa pagsabi ng hindi sa pagkain. Yun talaga po yung yung sa pagkain mo talaga. Kasi kung ano daw po ang inumunso ng katawan ng isang tao, yun po ang mag-reflect sa kalusugan niya. Kung ano po yung ginagawa sa katawan mo, ang inumunso mo sa katawan mo, yun ang sakit yung nararamdaman mo. So, hanggang bata pa, ingatan na po yung katawan. Hanggang matanda na, Hanggang matanda. Ayun po.
yun na nga, yung katawan tao, ang katawan po natin, ituloy po natin hindi lang sa atin, kundi sa Panginoon din. Regalo po ito ng Panginoon sa atin. Kaya wag po natin gawin. Sinasabi ko rin po ito para pagdating ko ng araw, tanong ko sila mama ko, sila tita, alaga ko nila yung kalusugan nila. Para po, pagdating ng araw na tayo mga kabataan ay maging successful na sa buhay. Nandyan pa rin po sila para sakyan natin ang mabuti. Sabi ko ni Miss Katie dito sa ating ko na nabawag ko, sabi niya, natasya ko yung may joke sa iyo. Kung ang pangarap ko matutupad ng wala ka, nanay ko, mama ko, tita ko, sana hindi na lang matupad yung pangarap mo, sabi niya. Ang hirap mo kasi maging successful or maging matagumpay sa buhay nang yung susuklian mo na magulang mo, wala na, hindi mo na sila mabigyan ng magandang buhay. Masakit po bilang isang anak mo. Kaya sa magulang din po na hanggang kayo pang-alagaan yung katawan nyo, maniwala po kayo sa kaya ng anak nyo. Sabi ko ng papa ko, lagi tumutak ko sa isip ko sabi niya, kung mahal mo ang pamilya mo, kung mahal mo ang mga anak mo, dapat mahal mo din yung sarili mo. Ayun po. Sana po ingatan po natin yung kahaluan natin para umaba po yung buhay natin lahat. Para yung purpose po ni Lord sa buhay natin, mas mabigyan po natin ng kulay. Mas makawin po tayo ng soul dito sa simbahan para po marami tayong mahikayat na kamag-anak, na kaibigan. Kasi gusto po natin lahat tayo na sa piling ng Panginoon. Mahirap naman po na ikaw nasa langit ka, nakikita mo yung anak mo, yung magulang mo, nasa iba ba? Yung problema po